Nagawa man nilang pagkasunduin ang magkapatid na nagbangayan. Sa susunod na gulong susubukin nilang ayusin, magtagumpay kaya sila. Isa umanong sugaro na misis, buminggo na kay Mister. Bali, alas 2 ng madaling araw nung tumawag yung unit 2 namin, yung base, meron nga raw pong bawsi case na nagaganap. So agad dumisponde po kami. So sinubukan po natin akitin siya sa bahay, yung anak ay nag-hysterical naman na akala siguro masasaktan yung tatay niya. Pero nakumbisin na po natin, napag-bis natin, tapos naisama po natin ng maayos na ngayon. Halika na, at nang pag-usapan natin maayos yan. May reklamo, trabaho lang naman to. Sige na, tandun mo ng misis mo para maayos yan. Hindi naman kasi, huwag naman kayong ganun. Hindi pwede kung ayaw namin. May magagawa ba kayo? Bawsi case na Habis lang namin yan ah. Bawsi case yan, pwede yung kunin yan. Makakantang maintindihan. Pwede yan. Neng, halika. Halika muna. Dito. Halika na. Ano nyo ng tatay? Huwag nyo na masasaktan. Hindi naman. Sumama ka. Samahan mo para maayos yan. Yung babae po, siya po yung nag-report sa Unit 2. Ngayon po, tumawag po sa amin yung unit para mag-assist. So dito na po sila nakita, kasama po siya ng Unit 2 at kami naman po, kasama namin yung lalaki. Bakit kasi hindi pumunta po sa simbahan? Umuwi po ako ng tanghali, bumalik po po sa simbahan, 1:30 kasi may Bible study. Nakauwi po kami uli, magka-5 na. Pag uwi ko, nagpalit lang ako ng damit, lumabas ako, sinanap ko nga ito. Pagpasok ko po, Anak niya po. pagpasok ko, kailangan lang niya ako sinuntok. Nagpa-medical na ngayon. Base doon sa medical legal na piniresent namin ng babae, nagkaroon siya ng sugat sa labi. Kaya yun ang pinagbasehan namin ng sumbong niya. Lagi ko bang ginagawa sa inyo ni Mr. Yan? Hindi ko ngayon lang. Nakainom ko siya. Hindi ko po alam kasi wala po ako kanina sa bahay. Bakit doon yung ginawa yung panuntok sa asawa niyo? Wala po sa bahay. Nalimit kasi nagbibingo, gabi na umuwi. Napuno na rin ako sa tagal na parang nasa lubong ko siya na magsasalang ako ng ulam doon sa kasulay doon tayo sa CR. Parang ang dilim ng paningin ko na ko siya, matapit ko siya. Nabigat kasi yung kamay ko sa Alam mo ba sinahusok. kung ilan dapat ang kahit dito sa tapik mo? Hindi po tapik ito Kailangan po ng pahingo. Laceration po ito. Sa dilim mo ng paningin ko, dahil gabi na umuwi, sa halip na ibang gutom siguro, halong gutom ko siguro at saka yung pagod. Kaya nagawa ko sa kanya. Dahil sabi ko, tigilan mo na yung pagdidin mo ng pagsusugal. Hindi tama. Hindi nga po sa pagsusugal, galing po sa simbahan. Hindi po. Dahil sa simbahan siya, pero sabi ko, hindi mo rin sa isip ko, hindi niya rin ginalang yung pagkasabadista niya. Dahil ito balista niya. Dahil ito yung nakaharap sa kaso yung Bausi. Yung binayang ito yung Republic of 1962. Yung Bausi po yan, ang mga nagiging biktima rito, yung mga may karelasyon na babae, asawa at mga anak. Yung kahit hindi kasal o live-in partner lang, pwedeng magreklamo yung babae. Kahit girlfriend, maski yung mga girlfriend ng tomboy, pwede rin magreklamo. Basta may relasyon na namagitan sa kanila. Sabi pa nga niya sa akin pag napakulong ko nga raw siya, tutuluyan niya ako Mrs., ano pong gusto niyo nangyari dito? Alam ko yan sa Bausi, kung anong nararapat para sa kanya. Sigurado po kayo. Kung ano ba namin, bigyan niya ng leksyon. Kasi alam ko, at ulitin ko niya yan, nasimulanan niya. Sa amin po, talagang kung makusunod po kami, susundin po natin yung tutunin. Talagang dapat po ang sinatanong po siya. Minubuhay pa kayo? Minubuhay pa kayo na mga anak? Malalaki na po mga yan. Yung mga bunso ko, high school, second year. Paano po pag-aaral nun? Kaya na po supportahan? Bahala na po. Kahit naman hindi naman yan, kahit naman may trabaho yan, hindi naman nagbibigay na sweldo yun. Nakakasiguro po kayo? Ha? Nakakasiguro po kayo, ha?
ano ko lang kung anong nararapat. Hinihingi ko lang karapatan ko ng katwiran. Sa sobrang galit ng babae doon sa asawa, talagang gustong-gusto niyang ipakulong. Kaya lang, sa amin kasi, mas mahalaga yung pamilya. Ang magsasuffer dito yung mga anak nila eh. Kaya ang ginagawa namin, hanggat maaari, kinakausap namin yung babae na pag-isipang mabuti yung kaso. Ginawa lang namin, for the record lang, pinalater namin yung reklamo ng babae para at least doon sa mga kung magkaroon man sila ng ayusan sa pagitan nilang dalawa, magiging supporting papers yung ginawa naming blatter. Kung talagang galit na galit yung babae, kahit na aminado siya na isang beses lang siyang sinaktan ng asawa niya at desidido siya na ireklamo doon sa police station 6 yung asawa niya. Kung talagang desidido po kayo, wala po kami magagawa. Galing kayo sa police station 6 para proseso po yung kaso ng gusto nyo isang pasasabi. Mga sinaktan niya ako, inisip ba niya asawa niya ako? Hindi rin naman niya inisip yun eh. Pwede mo kayo may pagkakamali. Bakit? Yung mga pagkakamali niya, nakikita nito. Bakit pinanakukuha siya sa mga pagkakamali niya? Bata dyan. Layas na ako yung bahay. Inukulong si Papa. Nakiyota rin kasi Sa pakiusap ng kanilang anak, iniurong na ni Mrs. ang anumang reklamo sa kanyang mister. Ayon sa tanod, nangako si Mrs. na babawasan niya ang paglalaro ng bingo. Sa panig naman ni mister, tiniyak niya na hindi niya pagbubuhatan ng kamay si Mrs. Susunod sa rescue.